So, pag bagyo, ganito yung gawin nyo. PGB, no? Panel, grid, tsaka battery. Ihuli natin yung battery para in case na mag-brown out, meron po tayong kuryente or meron tayong ilaw na magagamit. Okay mga kaming, welcome sa ating video. So, pag bagyo mga kaming, ganito yung setting na gawin nyo, no? So, pag may low pressure area or bagyo na malakas, ito yung pwede nyong gawin mga kaming. So, pagka pakiramdam nyo mga kaming na magba-brown out, ay ganito yung gawin nyo sa setting nyo. Para kahit mag-brown out ay meron kayong kuryente sa bahay. No? So, kasi pag ganitong bagyo, wala talagang charge mga kaming. No? So, tingnan natin kung ilan yung na-harvest. Ayun, wala. Ay, 16 watts lang. So, hindi makakapuno yan ng 20 watts to 16 watts. Hindi makakapag-charge yung battery. Lalo kung load mo yan ng 600. Tapos yung battery natin walang karga. Yan. Ganyan yung panahon, may bagyo, may pakiramdam kayo na magba-brown out. Ganito po yung setting na gawin nyo. So, punta lang po kayo sa inyong inverter. Yan. Kung parehas tayo ng inverter, ay ganito po yung gawin nyo. Hanapin nyo na lang po kapag iba yung inverter. So, punta tayo dun sa may output niya. Output source. Sorry, napubulol pa. Yan. Output source. Hanapin natin. Yan. Ito po. Number 3 yung akin, OPP. PBG. Ibig sabihin po niyan, yung solar panel, yung mauuna, sunod yung battery. Tapos yung GI grid din po yun. Susunod po ng grid. Yan. So, babaguhin natin siya pag ganitong bagyo. Pag maaraw, ganyan yung setting dapat. Para makatipid. Ito kasi yung purpose natin para may ilaw tayo in case na mag-brown out. Kahit 3 to 5 hours may ilaw, maganda, no? So, babaguhin lang po natin yan. Gagawin po natin, ito, hanapin lang natin yung Okay, mga kaming, ganito lang po yung setting na gawin nyo. Kapag gusto nyo, may ilaw pa rin kayo kahit mag-brown out. So, enter lang natin to, hold. Hanapin natin yung, ito, number 3. So, ganito po yung gawin nyo. Ang setting. PU or PB. Ata. Ito, ang setting nito ay ang mauna po, panel, tapos sunod grid. No? Mahuli yung battery. Pag naubos po yung panel or wala nang harvest, kasi nga maulan, tapos susunod po yung grid. At pag naubos naman po yung grid, yung pinakahuli po yung battery. Pag nag-brown out yung grid or Meralco nyo, o ano man yung electricity na nagsusupply sa inyo, o yung DU, ay may power pa rin tayo kahit na may brown out, bagyo, yan, pagka sobrang lakas. Ito po yung pwede nyong gawin. No? So, yun po. Yan, kung na meron kayong app na kagaya nitong nasa akin, ito pakita ko sa inyo. Yan, punta kayo sa app. Ito po, yan, yung app. Solar Things. Yan, dito nyo po makikita. No? Kung ilan na yung battery, kung ano na yung Yan, punta po tayo dito sa setting. System setting po, punta tayo. Ito po, makikita nyo dito yung output priority. Yan. Gagawin lang po natin yung PGB. Ibig sabihin po, panel tapos grid. Ihuhuli niya yung battery. Ibig sabihin po, pag nawala na yung grid, battery na yung mag-susupply dun sa kuryente nyo. Ito kasi yung current natin, PBG. Ibig sabihin po yan, panel, battery. So, pag naubos yung panel, battery na yung susunod. Pag naubos yung battery, grid na yung susunod. So, pag bagyo, ganito yung gawin nyo. PGB, no? Panel, grid, tsaka battery. Ihuli natin yung battery para in case na mag-brown out, meron po tayong kuryente or meron tayong ilaw na magagamit. I-off nyo lang po muna yung inyong mga heavy load na appliance katulad ng rep or kung ano pang nyo. Basta may ilaw, okay na. Mag-brown out mga kaming, no? Okay mo lang yan. Yan, dito lang nyo po makikita. So, kung gusto nyo naman po palitan yung charging or walang charge ngayon, di ba, maulan, yan, makikita nyo. Yan, maulan. Ganito lang po yung gawin nyo mga kaming.
Nakikita nyo. Yan, maulan. Ganito lang po yung gawin nyo mga kaming. No? Paltan nyo po yung main charging AC o current. Ito po yung number 10. So, papalitan ko po yun ng kahit 40 ampere. Yan, yun lang po. Tapos okay na po yun. Ganun lang po yung setting pagka may pakiramdam kayo na mag-brown out. Pag pala ganun, PB, PU. Ito pala. So, pwede rin po kayo mag-charge sa Meralco kung meron kayong DU. No? Kung walang araw, pwede po kayo mag-charge ng battery sa Meralco. Yun nga lang, siyempre, magbabayad. May konsumo pa rin yun. Kumbaga, pang-emergency lang siya maming. Kapag ganitong sakuna na kailangan natin ang ilaw pag namatay, no? Pwede kayo mag-charge pansamantala lang naman. Yan. Ngayon yung kagandahan ng mga hybrid ngayon, pwede kang mag-charge sa solar, pwede kang mag-charge sa Meralco. Yan. Siyempre, pagka gusto natin makatipid pag maaraw, sa panel tayo, solar panel or photovoltaic solar panel tayo mag-charge. Okay? Hey mga kaming, salamat po sa panonood. Sana nakagkaroon kayo ng idea. Pag ganitong may sakuna, ay mas maganda yung may power. No? So, lamang yung may solar. Kahit pa paano, ay nakapag-share tayo ng konting kaalaman. And applicable lang pala ito mga kaming sa mga hybrid inverter. Na katulad nito, yung Limuda. Meron pa iba, yung mga DE, yung mga mamahalin, unearn. Yan. Meron po yung mga setting. So, hanapin nyo na lang po sa manual. No? So, salamat at thank you sa panonood and hopefully nakatulong yung video sa inyo na to. Hindi mo mang i-like yung ating video. Siyempre mag-subscribe para updated po kayo pag sa mga susunod po nating mga video na i-upload. Salamat po and God bless mga kapatid.